namin ang reklamo sa inyo. Pare, walang personalan. Trabaho lang to. Kung isa ka sa mahilig manood ng pelikulang aksyon, sigurado kung kilala mo na din ang aktor na tampok natin sa bidyong ito. Hindi lang siya magaling sa bakbakan, sa kanya din nauso ang katagang walang personalan, trabaho lang. Tara, samahan niyo akong balikan ang naging karera niya sa pelikulang Pilipino. Siya ay si Rodolfo Valentino Padilla Fernandez o mas kilala natin bilang si Rudy Fernandez o The Boy sa harap ng kamera. Ipinanganak noong March 3, 1952 sa Tondo, Manila. Ang kanyang mga magulang ay sina Gregorio Fernandez na isang direktor at si Pilar Padilla na isang aktres. Pinsang buo din niya ang mga Padilla Brothers at pamangkin niya ang may bahay ng yumaong comedy king na si Shasha Padilla. Una natin siyang nasilayan sa harap ng kamera sa pelikulang Luksang Tagumpay noong 1959 sa edad na 7 taong gulang pa lang. Subalit nagsimula ang karera ng ating bida noong 1970 nang pagpasok nito sa Sampaguita Pictures, pero mas nakilala siya sa pagiging action star nang gampanan niya ang papel na Marshal Ama sa pelikulang Bitayin si Baby Ama noong 1976 kasama si Alma Moreno na dinirect ni June Gallardo. Ang kanyang tikas ng katawan, pagiging tisoy, gandang lalaki at galing sa umatikabong bakbakan ang talagang bentahin to bilang action star. Kaya hindi nakapagtataka na naging sunod-sunod na ang proyektong alok sa kanya bilang action star. Ilan sa mga pelikulang kanyang pinagbidahan na talagang tumabo sa takilya ay ang Salonga noong 1978, Bingbong The Vincent Crisologo Story at Marcambungo The Bobby Ortega Story noong 1991, Lagalag The Eddie Fernandez Story noong 1994, Iligpit si Bobby Ortega Marcambungo 2 noong 1995, Birador noong 1998, Ping Lacson Super Cup noong 2000 at marami pang iba. Dahil sa pinamalas niyang husay sa pagiging action star at pag-arte ay kabi-kabila din ang parangal na kanyang natanggap gaya ng 2 PAMAS Best Actor at 2 FAP Best Actor sa pelikulang Operation Get Victor Corpus at Batigas 2 Pasukin si Waway. Sinubukan din niyang pasukin ng politika nang tumakbo siya sa pagka-mayor sa Quezon City noong 2001 ngunit hindi ito pinalad na manalo. Noong pagpasok ng taong 2000 ay humina na ang pelikulang aksyon, subalit mapapanood mo pa rin ang ating bida sa telebisyon sa GMA and The Boy and the Girl na umere noong 2002 hanggang 2003 kasama si Rosana Roses. Matapos nito ay hindi na natin nakikita pang lumabas sa pelikula at kahit sa telebisyon si The Boy. Noong 2007 ay napabalitang na-diagnose si The Boy sa sakit na periampulary cancer at dinala siya ng kanyang pamilya sa Tokyo, Japan para doon magpagamot. Noong June 1, 2008 ay naidaos pa ang kanilang 25 anibersaryo ng kanilang kasal ng mag-asawang Rudy at Lorna. Subalit pagkalipas ng 3 araw ay inatake ng seizure si The Boy at kahit hirap na sa kanyang nararamdaman ay tumanggi na itong dalhin pa siya sa ospital. June 7, 2008, nang sumakabilang buhay na ang magaling at batikang aktor na si Rudy Fernandez sa edad na 56 dahil sa periampulary cancer, ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa The Heritage Park sa Taguig. Pagkat wala na ang ating bida, ang kanyang mga pelikulang pinagbidahan ay hindi na malilimutan pa. Isa si Rudy Fernandez sa mga karakter actor na hindi matatawaran pagdating sa pelikulang aksyon at ang kanyang mga palabas ay ating binabalik-balikan hanggang sa ngayon. At dito na natin tatapusin ang bidyong ito. Ikaw, anong naging pelikula ang pinagbidahan ni Rudy Fernandez ang talagang pinabilib ka na karakter niya? At meron ka din ba ang mga alam na linya niya sa pelikula? Pakishare naman sa comment section natin sa ibaba. Alam ba kung gaano kalaki kasalanan sa akin? 10 taon ako nakulong nang dahil sa'yo! Sana ay nagustuhan nyo ang ating kwento. Hanggang sa mga susunod na video, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe at mag-follow. Maraming salamat sa inyo. I-share niyo po sana ang bawat nilalabas kong video. Hanggang sa muli, paalam! Lando! Huwag ka magtago sa palda ng babae! Lumantag ka! Magharap tayo, bitiwan mo siya!